Hi, welcome to our Facebook ads course today. And anyway, thank you so much sa pag-avail ng course na to, no? So, dito sa course na to, hindi ka magsisisi sa nabili mong course dahil um, from the scratch to advance yung matututunan mo dito. So, napakasulit ng course na to. At the same time, magagamit mo siya sa lahat ng business na gusto mong i-run ng ads, no? So, lahat na ng tanong mo masasagot dito sa course na to. Yun yung kagandahan dito. And ginawa ko to inspiring you na katulad mo na business owners and gustong matuto sa Facebook ads, automation, and chatbot, no? So, full package na tong course na to. Well, and good luck and looking forward. But anyway, I want to introduce muna to myself. By the way, I'm Coach Errol De Torres from One Marketer, and I'm web developer and a media buyer, and of course, social media manager and SEO specialist. Alright, sino ba si Coach Errol? And ano nga ba yung mga... Okay, sa session 1, ito yung unang-una nating gagawin, no? Insight page, website, audience, and building. Alright. So, data mo and audience mo kung sino ba yung mga capable na pwede natin magamit using retargeting, no? So, very important yun. Kasama na rin yung 3 kinds of audience, no? Ituturo ko yun later on. So, page, website check, data audience research, template audience. Yan yung per session na yan. So, talagang be excited dahil magugulat ka. Uy, pwede palang ganun, coach. Uy, ang lupit pala ng ganun, coach. No? Okay, next. For the second coaching naman, for the second course, FB ad setup, multi-ads, and budget strategy. So dito, ituturo ko kung paano mag-setup ng FB ads, structures about ABO and CBO. No? So may purpose lahat yun kung paano natin gagawin step by step from the scratch. At the same time, kung ano ba yung better, kung paano mo matitest, and ano nga ba yung ginagawa dito, which is ano yung mga targeting audience, kung saang adset siya, kung ilang ads siya, and kung paano ba pararamihin yung ads mo, and paano natin siya malalaman kung tama ba yung strategies na ginagawa mo. Okay? Next. So ito yung last session, ito yung pinaka wag mong palalampasin na panoorin. Dahil dito sa last session na to, which is reading your creatives, best performing ad set, dry run test, scaling strategies. No? Sa last session na to, dito matututunan mo kung paano mag-scale ng ads at the same time kung paano mo malalaman kung nagpe-perform ba yung creatives or yung setup mo na ginawa. No? So in short, ito na yung final na pagtetest dun sa ads mo. Meron kang i-off, meron kang i-on, meron kang babaguhin, meron kang i-adjust. At the same time, titignan mo yung buong matututunan natin dito, no? So dito, I have been developed from 16 years as full stack developers, and I'm media buying almost 7 years, and social media management. Of course, I'm a SEO specialist. Alright, ito yung mga matututunan natin pala sa course na to. Ano nga ba yung scoop, coach? Ano nga ba yung mga malalaman namin dito, coach? Alright, so introduction. Dito, sa course overview pa lang, for the first course, ituturo ko dito yung insight and audience. Of course, sa page, website, analyst, data audience, research, creating template audience. And the second course is how to add setup and structures, no? From FB ads, campaign setup, multi-ads creation, CBO versus ABO strategy. And the third is how to scale and automate ads using Facebook ads and automation and chatbot. Scaling creative, analytic audience, lookalike save audience, and AI automation. No? So ito yung mga matututunan nyo sa course na to. Well, good luck and congratulations. Ngayon pa lang, congrats na kita dahil sulit na sulit itong coaching na to. Limited lang. Kumbaga, para ka nag-enroll ng
buong taon. Katulad ng sinabi ko sa video, pag natapos mo tong course na to. Alright? Kung sino yung, and hindi lang yan, marami pa. Okay? So don't forget, huwag mo palalampasin tong third session na to. Alright? And of course, mastering the session 3, no? Yung tatlong klaseng audience na yan, kasama yan sa ituturo ko. Okay? Ito yung bonus naman, kasama doon sa ituturo ko, yung paggamit ng AI automation. So since bagong generation na tayo, maraming gamit ang AI ngayon. So lahat yan, step by step, ituturo ko sa free to Itong free AI na to, kasama na to sa tatlong session. Ipipree ko tong AI automation na to at chatbot automation, di ba? Ang tindi, no? Marunong ka na mag-setup ng FB ads, matututo ka, and matututo ka rin gumamit ng AI at the same time, pati chatbot kung paano mag-setup. So, ganon kalupit yung course na to. Kaya nga, like I said, napakaswerte mo dahil nandito ka ngayon sa session na to. Dahil nag-avail ka ng course na to. No? So, well, next, let's collaborate and good luck to your new journey. Alright? Siyempre, yung favorite na Bible verse. Trust in the Lord with your hearts and lean now on your own understanding. In all your ways, submit to Him and you will make your path straight. Proverbs 3 verse 5, chapter 6. For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans prosper you and to no harm you, plans to give you hope and future. Jeremiah 29 verse 11. Siyempre gabay tayo bago tayo magsimula ng ating courses. Alright, thank you Lord. Sana gabayan mo kami dito sa course na to. Alright, so nandito tayo ngayon sa Facebook page, which is kailangan ang requirements natin before running ads campaign, before setup ang Facebook page or website, no? So, yan yung isang requirements natin before ka mag-running ads campaign. So, syempre, sa page, make sure, ito yung tatandaan nyo, dapat meron kang at least 500 to 1K followers, no? So, dapat organic ka. Huwag yung mga fake. Kasi hindi ko ina-advise yun dahil yung matatarget mo doon is mga dami account lang, no? So, dapat tama yung organic yung likes and followers dito. Okay? So, yun. Dapat organic yan, ha? So, yun yung tatandaan nyo. And, ito naman, dapat meron ka ring post na pang ads dito katulad nito. Poster. Yan, make sure na may caption siya. Yan, ito video na dapat full details yan, kompleto yan. And of course, ang titingnan nyo, may mga likes and comments, no? So, yung mga nag-likes and comments dyan is which is ito yung audience natin na tinatawag, data, no? So, lahat na nag-likes and nag-comments dyan, magagamit natin siya doon sa retargeting. Okay? So, ibig sabihin, pwede pala nating ma-retarget coach yung mga nag-likes and comments dito, no? So, magagamit pala natin sila to your Facebook ads para ma-retarget natin sila. Okay, tama. Magagamit natin sila dito. Alright, yun. So, yan, papansinin nyo, may video, may photo, that make sure na tama yung mga caption, match doon sa video nila-launch nyo, no? So, okay? Kung image naman, ganun din. Dapat tama rin yung captions na match dito. And dapat nakakaagaw attention yung image mo. Katulad nito, kita mo agad kung anong details. At the same time, pag nakita yan ng mga client mo or ng mga tao nagbabrowse sa Facebook, mapapaklik sila sakto dun sa tinarget mo. Ito yung hinahanap nilang course. Alright? So, okay. So, punta na tayo dito sa part ng Ads Manager, no? So, paano nga ba pumunta sa Ads Manager? So, una, punta ka muna dito sa profile mo, sa Facebook account mo. Then, pag nandito ka na, take note pala, paggawa ng ads, hindi siya po pwede sa cellphone, na. So, hindi siya pwede sa cellphone. Coach, bakit hindi pwede sa cellphone? Kasi, ito yung settings nito is hindi siya pareha sa cellphone. Hindi mo siya, wala siyang settings na katulad ng Meta Ads Manager kumpara sa laptop and desktop, no? Highly recommended is dapat ang gamitin mo dito, laptop or desktop, okay? Hindi pwede ang cellphone. Alright? So, pag nandito ka na ngayon sa Facebook account mo,
punta ka lang dito sa profile mo, click mo lang yan yung profile mo na yan, and dito makikita mo yung see more, and click mo lang tong ads manager. Okay? So pag click mo yan, or pwede ka ring isang option, mag new tab ka, type mo lang ads manager. And then yun na, click mo lang tong mga to, ayan. So lalabas na yung ads manager mo. Yun. 'Di ba? Okay, kita. Ito yung dashboard ng ads manager. Lahat ng setup na gagawin natin. Okay? Then, ito nga, pag nasa Facebook ka, punta ka lang dito sa part na to, hanapin mo tong ads manager. Pag di mo lang makita, doon ka gumamit ng new tab sa Google. No? I suggest Google yung gamit na browser. Okay? So, click mo lang tong ads manager. Right-click mo na lang para lumabas sa kabilang tab, then open. Yun. Yan, ito na siya. So dito, may ginawa akong delete ko muna. Ito yung Meta Ads Manager, no? So from here, dito natin gagawin lahat yung setup. Kung paano nga ba yung gagawin natin. Uy, excited ako diyan, coach, kung paano. Siyempre, hindi mo na tayo gagawa ng ad setup. For this session, for this first session, ang una man natin gagawin dito, gagawa muna tayo ng audience. And of course, i-check muna natin yung budget section mo. No? So very important, lahat ng ginawa mo, kung wala ka pang budget section, hindi siya gagana, guys. Okay? So ang coaching na to, ang tutorial na to is gumagana lang. Lahat to is to paid ads. So paid ads tayo, ha? Hindi tayo monetization. So different siya sa monetization at paid ads, which is gusto mo mag-run ang business mo through your ads. So kailangan mo magbayad kay Meta ng per inquiry, no? So lahat 'yan may bayad kay Meta per inquiry. So yan naman po talaga yung procedure para mag-running ads ka. Ganun din pa nagbo-boost ka, kailangan mo maglagay ng pera ng fund para tanggapin ni Meta. Okay? So all you have to do is tapat mo lang tong mouse dito. Yan. Yan. So, dito muna ako sa may sample. Lang. So, punta ka rito sa billing. Yan. Kung click mo lang tong billings. Yan. Pagka-click mo ng billings, eto na. No? So, dito, pwede ka ito. But make sure na meron kang card para mas sigurado. Kasi, pwede ka rin mag-manual fund. Okay? So, for example, naglagay ka ng fund dito. Let's say, 500. Ngayon, GCash, pwede naman kung lumabas yung GCash mo. But, pag GCash, ano ba, ito yung gamit mo, GCash. Next mo lang siya. I-scan mo lang yung barcode niya doon sa GCash na account mo. Open mo yung GCash apps mo sa mobile mo, then i-scan mo tong lalabas sa barcode. So, barcode siya. Ayun. Diba? So, pagka na-scan mo na siya, lalabas siya rito. Yung payment. So, may 500 ka ditong lalabas. Okay? So, ganun lang yung pagpapand. No? But, ang suggest ko, mas maganda kung maglalagay ka ng card dito sa baba. Para at least credit card or debit card, at the same time, possible na hindi mag-stop yung ads mo, no? Kasi, naka-card ka. Yun yung ginagamit mo. Sometimes nga hindi gumagana yung card pag hindi tinanggap ni Meta. Nagkakaroon din ng problem. Pag minsan namimili ng card yan ang Meta, no? So itatry mo lang. Okay, para nandito siya nakalagay, no? Once na may fund cap. So pakita ko sa'yo yung sample na may card ako dito para at least makita mo rin yung different. So, yun. Katulad nito. Ayan, may fund siya. Nandito yung fund. Plus, may card ako nakalagay dito. No? So, once na hindi to gumana, ito gagana. Kumbaga second backup mo yung card na to. Pero siya talaga yung preliminary. Kung wala ka naman fund, pwedeng si card lang yung gumagana kay Meta. Question codes. Pwede ba lahat ng card? Pwede, kahit ano. Pero I suggest mga
Mastercard or debit card lang yung mga gamitin mo, yung kahit mga Mastercard lang. Ito GoTime to. So mas maganda kay GoTime kasi na ma-maximize ko yung pagpapan ko kung magkano. Okay? And ito naman, daily spending limits. Ano tong daily spending limit, coach? So ito is yung, kumbaga, in short, pinapautang ka ni Meta maximum na hanggang 3K. Pwede mo siyang gamitin. But magde-deduct yan dito sa card mo. No? So maganda, wag mo lang siyang gamitin. And pag naubos yung fund mo dito, naglagay ka ng 5,000. Pero ang nakalagay dito is spending limit lang. So 3K lang yung mababawas mo in the whole na the whole day, no? So ibig sabihin, kahit pala malaki yung pera mo dito sa fund na to, kung malaki naman yung ano mo, kung yun lang yung fund mo, so yun lang din yung mababawas talaga. Malinaw na tayo rito, ano? Kung magkano yung spending limit na binigay ni Meta, yun lang yung pwede niyang ibawas. So, alright, so punta na tayo sa audience section. Ngayon, may fund na siya. Ibig sabihin, ready to ads ka na, no? So, pwede mo na siyang magamit. So, clear na tayo dito sa payment method, ah. Alright, so, pwede ka nang mag-create ng ads. Ready na siya. But, meron pa tayong gagawin, no? Before ka mag-create ng ads, so, ang first step natin, gagawa muna tayo ng audience, no? We have 3 kinds of audience yung gagawin natin. So, punta ka muna dito. Hanapin mo lang tong audience. Yan. Lagi mong itatapat dito yung mouse para makita mo yung audience, no? So, dito, ito yung audiences. Click mo lang yan. Ayun. So, teka lang. So, ito yung audience section. Okay? So, ngayon, meron 3 klaseng audience dito. Ito yung tinatawag na create custom audience, create lookalike audience, create a save audience, no? So, custom audience, ito yung kung paano mo i-retarget yung mga nag-engage dun sa page, no? Nag-follow, nag-like, okay? Lookalike audience, ganun din. But ang similar niya naman, yung gumagaya dun sa mismong ads mo, which is kaya niyang i-duplicate or gayahin yung competitors mo papunta sa yung audience, no? And the last is create save audience. Create save audience is ito yung broad targeting na organic, no? Na pwede mo siyang i-maximize na, let's say, customize na maglalagay ka ng target, location, audience, and also interest, demographic. So, yun yung save audience. Ang tawag doon is broad targeting. Alright, for the first, ang una muna natin gagawin dito is itong create save audience, no? Take note, itong create custom audience and lookalike audience, we have system requirements tayo dyan, no? Kailangan, much better na at least 1 year pataas nagra-run ka ng ads, nagbo-boost ka tuloy-tuloy para maganda yung data, para mas malaki yung makuha mong target, no? So yun yung requirements niyan. Pero kung bago ka pa lang sa page, bago pa lang yung page mo, sisimula ka pa lang, wala ka pang boost, talaga as in zero, or tumigil ka ng matagal, no? Ngayon ka lang nag-boost. So, not applicable to. Hindi ko siya sinasuggest na gamitin mo tong custom audience and lookalike audience, no? So, dito ka lang muna sa save audience mag-focus. Okay. Okay, from save audience, click mo lang tong create save audience. Ulitin ko guys para makapunta ka rito, dito ka lang pupunta sa gilid. Create ka muna ng audience, no? And then, nandito ka na, ito yung kiklik mo, create save audience. Yun. So lalabas na to.
Ito yung targeting na tinatawag. Alright. From here, unahin muna natin itong location. So, halimbawa, ang target mo, buong Pilipinas. Okay lang yun. Click mo lang siya. Yan. Tapos lalabas yung mapa. Yun. Pero kung specific yung target mo, ba, Quezon City, doon lang gusto mo makita yung ads mo. So, type mo lang dito, Quezon City. Yan. Click mo lang to. Quezon City, lalabas na siya. Boom. So, ayun. Ito na siya. Diba? So, take note. Yung iba, hindi alam to. No? Itong circle na to, lahat na nasasakupan yan, ibig sabihin, cover niya na itong buong area na to. So, ibig sabihin, lalabas yung ads mo rito sa nasasakupan ng circle na to. So, hindi ko sinasuggest na katulad yan, Manila, maglalagay, itatype mo pa Manila, or magdadrop ka pa ng pin para dito, pupapa Quezon City, Malabon, ganyan. So, hindi ko to recommended ha. Ang tawag dyan, mag-overlap yung ang location mo pag ganito. So, ang tendency niyan, pwede mapunta ng Visayas, Mindanao, or sa malalayong lugar. So, overlapping ang tawag po dyan. So, since meron naman siyang radius, tanggalin natin. Ayan, since meron naman siyang radius, lahat naman cover niya na, no? So, ang best way dyan, halimbawa, kunin mo tong Pampanga Angeles, pwede ka mag-drop pin. Click mo lang tong drop pin. Yan. Then, drag mo dito. Click mo dito sa Angeles. Ayun. So, malayo siya dito sa isa. Hindi sila nagdikit. No? So, yan yung hindi overlapping. Ito yung suggest ko. Pag ano ka ng audience, no? So, kailangan hindi sila magkadikit or nasa loob dito para hindi mag-overlap. Okay? So, pwede mo yung dagdagan. Tarlac, yan, ganyan. Yun. So, yun, individual yan. So, ganyan. Pwede yan, no? Pero kung Philippines ka, pwede naman. Philippines na lang lagay mo. Okay? Coach, paano kung international yung target ko? Ayun, good questions, no? Halimbawa yun. So, pwede ka maglagay dito, USA, kasama, United States. Type mo lang. United States. Or Middle East, pwede rin. Ayan. Country. Make sure country yung nakalagay. Ayan. Click mo lang. Then, ayun. Kasama na yung USA. Saan siya? Ayun, no? Pag kinilik mo yan, eto na siya, oh. Ayan. Pinakabuong US yan kasi country yung nilagay mo. No? But pag tumatarget ka ng international or nag-ads ka from international, I'm sure na medyo high costing lang siya, no? But based on sa gagamitin mo na conversion, kung kahit messaging lalo, kung sales ka, Shopify, e-commerce, so medyo high costing siya pa nag-start ka. But eventually, bababa naman siya once na nakuha na yung tamang algorithm ng ads mo. Okay? So, yun yung proper na, na paglagay ng location. And kung paano mo ma-filter, no? Paano kaya, coach, kung gusto ko yung barangay lang sa amin ang kunin kong target? Which is, ayoko talagang lumabas dun sa buong community namin. So, pwede naman. For example, ito, katulad nito, si Mabalacat. Itong malapit sa area niya, kay Angeles, no? So, hanapin mo siya dito. Ba, ito siya. So, pwede mo siyang isagad ng 1 or pwede mo pang gawin niyang 0. Yan. So, 1 MI, dyan lang siya iikot sa buong barangay nyo. So, ito yung pinaka-maximum niya. Okay, ayun o, Pasig. Dito lang siya. So, napakaliit na yan. Kumpara dito sa 25 radius. Yan. Okay? Clear tayo dito sa sa location. Okay, next. Alright, ito yun ang galawin. Minimum lang naman to 18 years old, no? So, ito yung babagay niya rito. Age niya. So, sino ba yung mga dapat mong i-target? Of course, yung mga middle age na, yung mga serious age dapat para at least sure ka na hindi mga bata or matatanda yung inquiry mo or mga yung mga inquiran lang. So, maraming ko-complain na ganyan. Alam ko, no, nararanasan niyo yan. Yung iba na nag-ads na dito. So make sure i-adjust mo to age mo, no? From here, so gawin mo 25 years old. Yan, mga ganyan. And siguro mga 54. Yun lang. Para at least match yung age nila, nasa serious age sila, yung
talagang ma-filter mo yung age na yun, no? And yan. So ngayon, tagawa na tayo niyan. Ito, wag mong kakalimutan. Detailed target. Detailed target is kung sino ba yung may interest doon sa ino-offer mong business or products, services. So make sure na tama yung targeting mo. For example, gusto kong ma-target yung mga business owner para mag-avail sila ng services ko. So ang ilalagay ko rito is, syempre, puro business owner. Ang gusto ko sila makakita nung ano ko. Yan. Business and finance. Then, entrepreneurship. Yan. Small business owners. So dito, required ko na at least 15 pataas yung ilagay nyong interest. More on interest dapat mas maganda, no? So 15. Yan. Para mas marami. Kasi para maraming options si Meta sa pagpipilian niya. Once na naubos na itong mga to, hindi niya makita, may target pa siya ng iba na pwedeng pagpakitaan ng ads nyo. So yun yung very important dito sa targeting na to. Okay? Dapat match yung detailed targeting mo. Once na nalagay mo na yung mga dapat na mga tao para dito sa ano mo, targeting mo, so may dadagdag ako. So ito yun, sama mo to lagi, engage shopper. Yan, sama mo yan. And online shopping retail, click mo na to. Yan. And shopping and retail. Yun, well done. So meron ka ng audience, no? Broad targeting ang tawag dito, okay? So lagyan mo to ng pangalan. Ang ilalagay mong pangalan is ito, 25 to 54. Yan, 25 to 54. Diyan sa taas, dito ka maglalagay sa pinakataas, okay? So lagay mo lang Metro Manila. Kung Pilipinas ka, lagay mo PH, Metro Manila. O, yan. Alright, then make sure na huwag ka mag-click dito. Pag nag-click ka sa labas, uulit ka rito sa ginawa mo. Okay? Then click mo lang tong create save audience. Click mo lang yan. Yun. Oh, meron na tayong audience na nagawa, di ba? Success. So, ang type niya, but make sure na naka-check to, tong columns na to, click mo to sa kanan, tong columns. Yan. Click mo lang yan. Dapat naka-check lahat yan ng box. No? So, before walang check yan, ngayon, i-check mo siyang lahat. Yan. Then, makikita mo na yung details. No? From here, save audience. Ito yung estimated niya. Ganong kalaki. But ang required dito sa structures natin paggawa ng audience, sabi ko, gagawa tayo ng tatlong save audience and isang lookalike at isang custom audience, no? Okay, so since ang type nito is save audience, ito guys, tandaan nyo, save audience to So ito yung una nating ginawa, no? So dalawa pang ganito yung gagawin natin. Coach, bakit kailangan natin gumawa ng iba't ibang audience? So yun, ganun nga. Kasi para at least matest mo kung anong audience yung mas performing doon sa ads na gagawin natin. Kung sino ba yung magpe-perform na audience. So once kasi na naging maganda yung result yan, maganda yung sales mo, so pwede mo siyang gamitin sa mga bagong ads mo, mga bagong video mo, mga bagong template mo. At the same time, possible na kunin niya yung same result na yun. No? So yun yung purpose doon. Kaya kailangan gumawa ka ng maraming audience dito. Alright? And papakita ko rin kung paano nyo isa-select to doon sa template na pag-setup ng ads. Okay, so para makagawa pa tayo nito uli, so hindi mo na kailangan mag-create dito na uli ng save na audience. So shortcut na natin. So from here, checkbox mo lang itong ginawa mo. Then, edit mo. Since parehas lang naman, ano ba, Philippines naman to, gusto mo. Second, so ang gawin mo, tanggalin mo muna lahat to, lahat ng mga location. Pag ayaw niya matanggal, ibig sabihin, kailangan mo muna maglagay ng isang location, no? Para mawala to. So, ano ba? Philippines ang gusto ko. Philippines. So, yun. Philippines. Yan. Click mo lang tong Philippines. Boom. Buong Pilipinas na yung target ko. Ayun, di ba? So, easy. Ngayon, kaya kita pinagawa ng another audience. So, papalitan mo naman yung age nila. Ito. So, let's say, ang gagawin naman natin, 26 to 48 years old. Ayan. Pero PH na to, hindi na Manila. PH. Yun. Okay? And from here, babaguhin mo to. Yan yung age na nilagay natin. 26 to 48. Okay, gawin mo siya 26 to 48 years old.
Ayan, 48 years old. Yun. Okay, so yun, nakagawa na tayo kagad ng isang save audience. No? Ang gagawin mo lang is, wag update ha, save as new. Click mo tong save as new. Save as new, tanggalin mo lang tong copy. Then, save. Yun. So, dalawa na. Yung audience natin, no? So, 26 to 48 and 25 to 54. Okay. So, tatlo yung kailangan natin ito. So, gawa pa tayo ng isa. All we have to do is check mo yan kahit alin yan dito para naman save audience yan, dalawa na yan. Check mo yan, edit ulit. Gusto ko namang age is 28 to 44 lang. Para broad na broad, para ano talaga, filter na filter yung ano, yung age niya, no? So, babaguhin lang natin dito, 28 to 50 to 48. 48 nga ba? 44 pala, sorry. Yan, 44, no? Then, save as nyo ulit. Yun. Then, tanggalin mo lang to. Then, save. Yun. So, tatlo na yung save audience natin, guys. Diba? So, easy lang, no? Paggawa ng audience kung paano. So, meron na tayong tatlong audience ready to create ads na to, pero hindi pa. Ang structures natin is, gagawa tayo ng tatlong audience na save audience, isang custom audience, at isang lookalike audience, no? So, ito yung nagawa natin, tatlong save audience. So, next natin is lookalike audience naman. Okay, lookalike audience, click mo to. So, lookalike audience is at least 1% lang. So, ito yon, wag mo munang isagad na gano'n. Bakit coach hindi pwedeng isagad mo na? So, kung naka 1 year ka na, pwede mo na itong gamitin. Highly recommended ko ito, no? So, mostly kasi sa 1% lang pumapasok yung maraming data. Bibihira dito. Kung matagal na talaga yung page mo, pwede mo silang laruin. 1, 2, 3, pwede mong gamitin. But highly recommended ko is 1% muna, no? 1 dito, 1 dito. Okay? And paano nga ba ito i-create? So, dito sa selection, click mo lang yung mouse mo dito sa selection. Yan. Tapos lalabas tong value-based source. But, dito tayo sa others. Click mo tong other sources. Click mo to. Yan. So, dito hanapin mo yung page mo. No? So, hanapin ko yung page ko. Halimbawa, teka lang. Halimbawa, itong quality cars, no? So, yan. 1%, create audience. Yun. Ang gawa na ako ng lookalike audience, no? So, populating na siya. So, dapat ready to. Ganyan na nakalagay. So, ibig sabihin, within 24 hours pa siya bago maging ready. So, hintayin mo muna siya maging ready. Once na maging ready na siya, pwede mo na siyang gamitin. Okay? Alright? So, lookalike audience, requirements is 1 year dapat. Nagra-running ads, nagbuboost ka, pwede mo na siyang gamitin, no? So, ngayon, next natin is custom audience. Okay, ito si custom audience. Si custom audience naman, ito yung data na sinasabi ko na galing sa website, galing sa page. So, ibig sabihin, yung lahat ng nag-purchase to your website and lahat ng mga nag-browse to your website, ganun din sa Facebook page. Lahat na nag-engage sa your page. So, pwede natin silang ma-retarget. Pati yung mga nakalimot dun sa website mo na bibili pa, nakalimutan nila. So, dito pwede natin silang ma-recall, no? Using retargeting this audience. Okay, kung website ka, pwede mong i-click yan. Kung page naman, Facebook page ang gamit mo, Facebook page ang gamitin mo. Click mo tong page. Then, sa page tayo muna. Next mo lang yan. Yun. So, kailangan nakatama yung page mo rito. For example, ito yung page ko. Ayan. Nandito na yung page. Ngayon, ito ng events, make sure tama rin itong events na gagamitin mo. Pero lahat naman ito pwede mong gamitin. But, highly recommended, people who engage with your page, no? So, mas maganda yung lahat na nandoon sa page na nag-engage, nag-like, nag-comment, at nag-inquire, kasama na rin pati yung mga tumawag. People who engage with your page. Alright? So, click mo lang yan. Then, ito yung audience retention. Audience retention is 365 equivalent for 1 year. Okay, so pagka sa retention, ang ilalagay nyo lang dito guys is 180 days, no? So ito lang yung recommended ko kasi para fresh pa yung mga client, which is pag
1 year kasi yung retargeting mo, sobrang tagal na, possible nakahanap tayo ng iba na competitors nyo. So, pag 180 days is 6 months, pwede pa yan, as in fresh pa yung mga client. Okay? Dun sa data yan sa data na pwede mo silang ma-retarget. Alright? So, yan lang. Ito include more, wag mo na itong gamitin kasi masisira lang yung target mo pag iba naman yung target nito. Kasi pwede ka mag-include ng ibang page but pag mali yung target, hindi sila parehas ng target na client, audience, wag mo na siyang gamitin. So, not applicable na yan. Okay? So, dito lagay mo lang pangalan. Ang ilagay mo, dito is 180 days. Yan. Tapos sa baba naman, CA, retargeting. Yun. So, ibig sabihin yan, custom audience, retargeting. 180 days yung tinarget natin. Right? So, detalyado guys detalyado, no? So, click mo lang tong create audience. Yun. Well done. So, nakagawa na tayo ng create audience, no? 180 days. So, napaka-solid. Guys, meron na tayong 5 klase na audience. At 3 klaseng audience, but 3 yung save audience, isang lookalike, at isang custom audience. Okay? Ganun lang guys. But take note, kahit ilang audience pwede mong gawin. No? So ito lang yung structures muna na pinagawa ko. So pwede kang gumawa ng maraming iba't ibang klaseng audience dito na klase ng save audience. And of course, ng lookalike audience, custom audience, pwede mong gawin dito. No? Baga, ito lang yung structures ko na para at least makasunod ka step by step. Ito yung pwede mong gawin dito. Okay? So, yun lang. For the next course natin is kung paano mag-setup ng Facebook ads. No? So, make sure na tapusin mo yung video na yon para makita mo yung flow kung paano gagamitin tong audience. No? Congratulations, ngayon pa lang binabati na kita dahil pag natapos mo tong course na to, para ka nakapag-aral ng 1 year. So, ganun kalupit yung course na to. Congratulations again and hope na may natutunan ka sa course na ito. We'll see you for the second coaching. Alright?